frontliner. Ang pinag-uusapan ng buong tema ng buwan is a leap of faith. Ano ba yung leap of faith? So, kung anong frontliner, ngayon sila na ngayon yung pinaka-importanteng tao. Ano naman yung leap of faith? Kung naaalala niyo po, nung lumipat po tayo dati, ano tayo sa original na original, doon sa una, hindi pala original, so sa unang venue po ng TLG, doon sa bahay, doon nakatira sila Pastor Darwin, sila makasama doon, sila Kuya Niro, nung dumating ako noon, 2 kwarto lang, tapos yung panang bahay. Tapos lumipat sa villa, maliit pa si Jaira noon eh. Ilang taon lang ba si Jaira noon? 2013? 2012, dulo ng 2012, 2013. 4 years old. 4 or 5 years old siguro si Jaira nan. Kalikutan, kakulitan yan. Tapos palibasa siya lang yung bata. Ang kalaro niya, kami lang makukulit. Siya yung bata, kami yung makukulit. So malikot si Jaira noon, masarap kasama, masarap kalaro. So walang ibang choice si Jaira kundi makipaglaro lang sa amin. Ewan ko, itong malalaki na ito, mga asar. Hindi niya ganong kasundo. Bakit? Kasi kinukulit lang siya, inaasar lang siya. So hindi niya ganong feel makipaglaro sa amin. Paminsan naglalaro, nakikipaglaro siya sa amin. Pero most of the time, mas type niyang kalaro si mama niya o si papa niya, si Pastor Darwin. Ano ang ibig sabihin ng leap of faith? Kasi po nung lumipat tayo sa villa noon, yung mga monoblock natin na puti, palibasa nakasalan siya sa likod ng panambahan, doon sa pinaka-background ng panambahan. Magpa-practice ng Webes siya, natatandaan ko eh. Gagawin ni Jaira, kapag naka-break ng practice, aakit siya dun sa mga monoblock na upuan. O sa tawagin niya yung papa niya, "Papa, look at me," habang umaakit siya. Inglesera si Jaira nun eh. Pagtapos nun, tatawagin niya, "Papa, come here, catch me." So anong plano ng bata? Ang plano ng bata, kaya nun, kung makikita niyo po, tatalon si Jaira mula dun sa taas, ilang patong na monoblock, tatalon siya, at inaasahan niya, sasaluhin siya ng papa niya. Magandang idea para sa bata. Kung minsan tinuturo pa ng mga magulang. Pero ibang klase yung nangyari noon. Itong makukulit si Kuya B, kami po, ako pala, baka hindi pumayag ng iba. Ewan ko, china-challenge namin lagi si Jaira, o china-challenge ko lagi si Jaira, especially sa ganon. Sasabihin ko sa Jaira, palibasa Inglesera, "No, Jaira, it's too far. Malayo masyado si papa mo. He will not catch you." Sisigaw si Jaira, "No, my papa will catch me." Yun ang sasabihin sa akin ni Jaira. Tapos sasabihin ko, "No, Jaira, it's too high." Sasagot na naman si Jaira. Niwala siya sa tatay niya. Sasagot niya, "No, my papa will catch me. He will not let me fall." Ganun lang katigas yung salita ni Jaira. Tatalon si Jaira ng ubot ng lakas para maabot yung tatay niya na nakahanda namang sumalo sa kanya. At hindi pa matatapos doon, aakyat ulit si Jaira. Pag tatawagin ulit yung papa niya at sasabing, "Papa, you go back more." Paaatasin pa ng konti. Isipin mo, nung una, halos sakto lang yung bagsak niya, tapos pinaatras pa niya yung tatay niya. Ito na naman si Kuya Vic na manggugulo. "No, Jaira, it's too far. You will not make it. Hindi mo makakabot masyado ng malayo." Sisigaw na naman si Jaira, "No, my papa will not let me fall." Ang tanong, kailan nagsimula yung faith? Nagsimula yung faith nung sinabi niya na, "My papa will not let me fall." Pero, nung oras na humiwalay na yung paa ni Jaira doon sa upuan, hindi na siya declaration of faith. Nung una, dineclare lang ni Jaira, "My papa will not let me fall." Pero nung pinakita na niya na humiwalay na, nagsimula na humiwalay yung paa ni Jaira doon sa upuan, doon niya pinakita, kapatid, yung leap of faith. Oo, maaaring masyado ng malayo si Pastor Darwin. Maaaring hindi na niya kaya na ihagis o italon yung sarili niya sa ganung kalayo. Pero nung nagdesisyon si Jaira na ihiwalay na yung paa niya doon sa upuan, tumalon ng ubod ng lakas. Yung bandang huli nun, halos hindi na talaga aabot si Jaira. Pero anong ginagawa ni Pastor Darwin? Hahakbang na 1 o 2 hakbang si Pastor Darwin para lang masalo si Jaira. Ganun, kapatid, ang itsura ng leap of faith. Naniniwala ka, kahit tipo bang imposible, at may isang Kuya Vic na nanggugulo sa iyo,
na magsasabi, you will not make it, tatalon ka. Bakit? Kasi tiwala ka doon sa sasalo sa'yo. Hindi dahil kasi may pumipigil sa'yo, kundi tiwala ka doon sa sasalo sa'yo. Ano po? Yun yung malaking pagkakaiba ng declaration of faith. Ito yung paniniwala ko. Ang tanong, paano ko patutunayan yung paniniwala ko? Ano po? Yun yung sinasabing leap of faith. Ano po? Kailig pa kang magulo. Mamaya po, uunawain natin ng mas malalim pa. Ano po? So, ganito yung pag-uusapan natin. Ngayon, para hindi siya masyadong maging magulo, hihingin ko po ang bawat isa na buksan po ang inyong Biblia sa aklat ng mga gawa o depende kung anong translation, ano po ba translation na gamit niyo. Ano po ang gagamitin ko po, personally, dito sa pagkakataon ito, is ang Biblia. Ano po? So, ang gagamitin po natin is ang Biblia. Ang babasahin po natin is galing sa aklat ng mga gawa. Sisimulan po natin sa chapter 16. Sisimulan po natin sa 16 hanggang sa 34. So, Acts 16, chapter 16 hanggang 34. Ano po? Ulitin ko po. Acts o gawa 16, verse 16 hanggang 34. Yan. So, nandyan po ba kayo? Pero bago po natin basahin, ano ba Kuya Vic ang ibig sabihin? Kanina nabanggit ko po yung tungkol sa mga sundalo. They have a mission. At ito din po yung magiging title ng pag-aakala natin ngayon. Ang mission. So mga nakakay mo, parang narinig ko yan, Kuya Vic. Hindi po, yung narinig nyo noon ang plano. Ano po, kahit ako naisip ko din, parang nakinig ko na rin siya. Hindi po noon ang pinag-akalan noon, matagal na ilang buwan na po nakakalipas, ang plano. Ngayon po, sa pag-uusapan natin is ang misyon. Ano ba ang misyon ng isang frontliner? Pag tinignan mo ang physical frontliner, pagka nurse, ang doktor, ang medical staff, kailangan nasa ospital. Kapag mga bantay, mga tanod, mga barangay tanod, mga barangay officials, kailangan nasa checkpoint. Ang mga janitor dapat naglilinis sa mga ospital, sa mga tindahan, at itong mga taga-grocery dapat maayos kumpleto ang pagkain. May tinda, may paninda na pagkain. Pero ang tanong, ano ba yung spiritual mission? Palibasa ikaw, kapatid, at ako ay isa namang Kristiyano. Ano ba yung mission ng isang Kristiyano? Ano po? So, ang mission, frontliner, the leap of faith. Ano po? Ito po yung frontliner, leap of faith. Dito iikot yung pag-uusapan natin. Ano po? So, magsisimula na po tayo. Ulitin ko po, ang pag-aakalan po natin is galing sa aklat ng mga gawa, kabanata po ay 16. Sisimulan po natin sa 16 hanggang sa 34. Hindi ko na po siya babasahin ng isang diretso kasi po medyo mahaba. Kilala nyo naman ako. Ano po? So, bago po tayo magsimula, unahin po natin na ipagkatiwala sa Panginoon Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Panginoon, ikaw na Diyos, ikaw na may gawa ng langit at ng lupa. Ma, patuloy po ako, Panginoon, lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono ng biyaya. Dahil alam ko, Panginoon, wala po akong magagawa kung ako po iwalay sa iyo. Ultimo, Panginoon, na magsalita in your behalf, Panginoon. Kailanman hindi ako karapat-dapat. Tanging ang katuwiran lamang ng aking Panginoon ng Kristo, ng aking pinangahawakan, kung bakit ako tumatayo, Panginoon, para sa iyo. Dahil alam ko noon, noong unang araw na nagpakilala ka sa akin, may mga taong pinili ay tumayo para maipakilala ka sa akin. Ito lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit ako tumatayo, upang maipagpatuloy kung paano nila sinabi sa akin ng tungkol sa iyo. Ibahagi din naman kita sa aking mga kapatid. Alam ko, Panginoon, isa din akong makasalanan at wala silang dahilan para pakinggan ako. Pero isang bagay ang alam ko po, Panginoon, kung ikaw na ba ng Espiritu ang siya magsasalita sa puso at isipan ng bawat isa, alam ko po, Panginoon, pakikinggan ka po ng bawat isa sa amin. Hindi ka lang namin basta pakikinggan, bagus matatandaan namin ng bawat detalye ng iyong mga salita. At mula dito, Panginoon, magkakaroon kami ng pagkakataon na sumunod. Na sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Muli, ikaw lamang ang siyang mapihan,
Ikaw lamang ang dakilain, ikaw lamang ang maalala, Panginoon, sa bawat salita na marinig sa maghapong ito, Panginoon. Kaya muli, Ama, dalahan ko po sa iyo, pakabalutin mo po ako ng kabanang-banang dugo ng aming Panginoong Kristo. Hindi lamang ako, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig at nanunood, Panginoon, ng live na ito, Panginoon, ay ingatan mo po, Panginoon. Ingatan mo po sila, 10 ng kanilang sambahayan, upang wala sino man anumang gawa ng kaaway ang makagambala sa kanilang pakikinig, sa aming pag-unawa sa iyong dakilang kalooban. Ang nais naming, Panginoon, ay maunawaan ng malinaw ang misyon na ipinagagawa mo sa amin. Muli, Ama, ikaw lamang ang purihin, ikaw lamang ang dakilain, ikaw lamang ang alalahanin. Lahat ng ito, Diyos, ay dinadalahin ko po sa iyo. Kalakip nito, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, sa galing na Santong Espiritu. Amen. Amen. Po. So, tuloy-tuloy na po tayo, po. So, pag-aakalan po natin sa ibang nakakaalam, ito po yung kwento tungkol kay Pablo at kay Silas, po. So, uunti-untiin na po natin siya, po. At, nung babasahin po natin, ang verse 16, nandyan na po ba kayo? Kung may mga Bible po kayo, makisabay po kayo sa akin. Hindi po mahalaga kung anong translation ang gamit mo. Nagkataon lang po, ang gamit ko pong translation na pagkakasalin ay ang Biblia. O sa ibang tawag po dito is King James Version na Tagalog. Ulitin ko po, hindi po masyadong mahalaga kung anong translation kasi po, iisa naman yung nilalamang. Maaaring hindi eksakto yung salita na nakalagay sa inyo, sa kampuhan sa ginagamit ko, pero ang isang bagay ang sigurado, iisa po ang ibig sabihin niya. Kung ang ibig sabihin ng pinag-uusapan. Sisimulan ko po ang pagbabasa. Sabi niya, at nangyari na kami nagsisiparoon sa panalanginan, sa mapapanalanginan ay sinalubong kami ng isang dalaga na may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula at nagdadala siya ng maraming pakinabang sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. So may isa daw babae o dalaginding yung dalaga, hindi masyadong malaki, bata pa isang dalagita, isang dalagita daw ang susunod-sunod kila Pablo habang hinahanap nila yung lugar kung saan sila maaaring manalangin. Tapos sabi niya sa 17, siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na nagsasabing, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Magsisipangaral sila sa inyo ng daan ng kaligtasan. Wow, gandaan po. Isang babae na pinangungunahan, sabi niya, sinasapian ng masamang espiritu. So, ang nagsasalita, eksakto, hindi na yung babae, yung masamang espiritu na nasa loob sa kanya. Yung bata ngayon, sa pamamagitan ng bata, nagsasalita yung masamang espiritu. Ang sabi niya, ang mga taong ito, sabi niya, ay mga alipin o mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. At magtuturo sila sa inyo ng tungkol saan? Ng kaligtasan. Isipin mo, kapatid, yung masamang espiritu nagsasabi kung sino si Pablo at si Silas. Kinikilala ng masamang espiritu kung sino si Pablo at si Silas. Sila daw ay alipin o lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kung titingnan din po natin, masyadong odd. Bakit kinikilala ng Diablo o ng masamang espiritu? Unang-una si Pablo at saka si Silas. Pangalawa, kinikilala din niya ang Diyos na ay kataas-taasan na hindi nila kayang higitan. Pero sa pagkakataon ng panahon ngayon, marami pa ring tao ang hindi kumikilala na may Diyos. Masakit dyan, medyo yung iba na may milosopo pa. Di ba sabi niya masamang pumatay? Paano pag kinagat ka ng lamok? Paano yung death penalty na tinutulak ng bawat gobyerno? Pilit nilang ginahanapan ng mali yung salita ng Diyos. Yun isang bagay na nakapagtataka hanggang sa ngayon.
Bakit itong masasamang espiritu naniniwala sa Diyos? Pero itong mga tao na supposed to be kumikilala sa Diyos, ang siya mismong kumukontra sa existence ng Diyos. Ano po? Pero hindi iyon ang eksaktong mahalaga. Ang eksaktong mahalaga ngayon, sila Pablo at si Silas ay kinikilala bilang ano? Sa panahon natin ngayon, anong tawag doon? Frontliner. Kinikilala sila bilang isang frontliner. Isang malaking bagay po na makilala pala ang isang Kristiyano bilang isang frontliner. Paano mangyayari ito? Una, tapos sabi niya sa 18, at maraming sa mga araw na ito ay at maraming sa mga araw na ginawa na ito, datapot palibasay si Pablo ay totoong nabagabag ay lumingon. At sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumayas ka. At ito'y lumayas sa oras din yun. Isipin mo yung nangyari. Si Pablo bilang isang frontliner, kinikilala siya ng masamang espiritu. Kung sino siya, kung ano yung trabaho niya. At pagkatapos, inutusan niya yung masamang espiritu na iwanan yung babae, yung bata. Ano po? Malaking bagay ang magawa ito. Ito yung isang bagay na gustong-gusto na mangyari ng Kristiyano. Yung isang pag Kristiyano na ako, dapat may kapangyarihan akong magpalayas ng demonyo. Isang palatandaan ito ng frontliner. Ano po? Ito yung mismong pangarap ng bawat isang Kristiyano. May kapangyarihan ako, pag nanalangin ako, ibibigay ng Diyos. Ano po? Ito isang bagay na gustong-gusto ng mga Kristiyano. Kaya lang, kung titingnan niyo po sa chapter 19, verse 13 hanggang sa 15, pagdating sa 15, minsan kasi ginagawa ito, nakita ito ng mga Hudyo na pag-alagala, yung standby, yung mga gagala-gala na ginagawa ni Pablo. Apo, titingnan niyo sa Acts 19, chapter 19, verse 13 hanggang sa 15. Pagdating ng 13-14, ginaya ito nung mga Hudyo, nung mga wala namang relasyon sa Diyos. Ginaya nila ito na sinabihan yung masamang espiritu. O sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Pablo, pinamamalik namin sa inyo, magsilayas kayo dyan. Sinubukan nilang gawin ito eh. Kaya lang ano nangyari? Pagdating sa 15, ano sabi nung masamang espiritu? Sumagot ang masamang espiritu sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo, datapat sino-sino kayo. Ang masakit, pagkatapos nun, dinamba sila. Tinalunan sila, pinagsasaktan sila ng masamang espiritu. Bakit? Kasi wala naman talaga silang relasyon dun sa Diyos na kataas-taasan na binabanggit kanina. Ano po? Kung babalikan po natin yung kanina, bakit si Pablo pinakinggan ng masamang espiritu? Bakit siya mayroong kapangyarihan na magpalayas? Kasi may relasyon siya sa Diyos eh. Hindi siya isang bagay na basta nangyari lang. O pwede mong hingin, o bigyan mo po ako nito, tapos na. No. Para maging frontliner ka, dapat may kakayanan ka. At ang kakayanan mo ay manggagaling sa relasyon mo dun sa magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ano ibig sabihin ko ibig? Hindi ka pwede maging frontliner kapag wala kang relasyon sa Diyos. Higit sa lahat, kapatid, kinakailangan matibay, matatag ang iyong relasyon sa Diyos para maging frontliner ka. Kapag mahina ang relasyon mo sa Diyos, kapatid, wala, failure lang ang mangyayari. Sayang lang. Masasaktan ka lang, sabi nga nila. Sabi nila parang pag-ibig daw lang, sasaktan ka lang dyan. Bakit daw ba na-invento? Kung sakit lang ang dudulot nito. Naalala ko si Boy Hugot. Hindi ko na po babanggitin. Alam mo na yung kung sino ka. Di ba, Brad? Minanggit pa. Bakit gano'n po? Hindi pwede na maglalakas loob ka lang. Kailangan. Sabi ko nila, si Jaya tumatalon. Kasi tiwala siya. Doon sasalo sa kanya. Kinakailangan gano'n din tayo. Para maging frontliner ka, kailangan tiwala ka, doon sasalo sa'yo. Hindi ka basta tatalon na nga. Sabi kasi nila, mag-frontliner, tatalon ako ngayon.
live of faith eh. No. Kailangan, yung sasalo sa'yo, kilala mo. At meron kang malalim na relasyon sa kanya. Pag hindi, kapatid, walang sasalo sa'yo, hindi, babagsak ka lang. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi pwede na basta lakas lang ng loob. No. Ang frontliner, hindi lang basta malakas ang loob. Ang frontliner, may relasyon doon sa sasalo sa kanya. Yun, kapatid, yung pinakamahalaga sa lahat na pwedeng magkaroon ang isang frontliner. Paano mangyayari ito? Titingnan mo po ang sinasabi ni Santiago. Sabi niya, Santiago 4, sabi niya, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo. So saan ang galing ang kapangyarihan? Kinakailangan magpasakop ka muna sa Diyos. Yun yung relasyon na sinasabi. Hindi ka pwede basta lumaban sa dyablo, basta magpa-frontliner ako nang wala kang relasyon, wala kang pagpapasakop sa Diyos. Dito manggagaling, kapatid, yung kapangyarihan mo. Kinakailangan nasasakop. Ibig sabihin nasasakop, sumusunod. Yan. Nung isang araw po na pag-usapan namin nung isang Bible study na ang hirap namang sumunod. Kaya kung minsan nagdadalawang isip ako, talaga bang ligtas ako? Kapatid, hindi kasi oo, mabuti ang pagsunod. Oo, kasi sinasabi sa Old Testament, higit ang pagsunod kumpara sa haing handog. Oo, pero hindi ba pwedeng makasunod ka sa isang Diyos na wala ka namang pagkakakilala. Ang pagsunod po, kung titingnan po natin, sabi niya, di ba sinabi din ng Santiago na kinakailangan may relasyon, ang ebidensya, kung yung pagsunod ay wala namang ang ebidensya daw ng pananampalataya ay pagsunod. Oo. Pero kinakailangan may relasyon ka muna. Pwede ka ba sumunod sa isang Panginoon na hindi mo kilala? Kinakailangan kilala mo siya, kaya ka sumusunod sa kanya. Yun yung logic po noon. You are not saved by grace. You are saved by grace through faith. Kinakailangan na nampalataya ka muna. Kaya dumating yung grace sa iyo, kaya ka naligtas. Ang pagkakaligtas mo, ang side effect nito, gumagawa ka para sa kanyang kapurihan. Nakukuha niyo po, hindi naman tungkol ito sa marami akong gawa, sa anong pinag-aaralan namin kahapon, para maligtas ako, hindi. Gumagawa ako bilang ebidensya na isa nga akong tagasunod. Ito yung epekto sa akin, side effect ito ng kaligtasang tinanggap ko mula sa Diyos. Hindi ako basta gawa lang ng gawa. Gumagawa ako kasi meron akong tinanggap. Ang tinanggap ko ay kaligtasan kahit katotohanan hindi ako karapat-dapat. Iyon ang dahilan kaya ako gumagawa. Nakita ko kung gano'ng kalaki yung pagmamahal sa akin ng Diyos. Ito yung dahilan ko kung bakit ako nagmamahal sa iba. Parang ganun yung sinasabi natin na relasyon. Gumagawa ako, hindi ay pwede, minahal ako ng Diyos, tapos na. No. Kinakailangan gumagawa ako. Minamahal ako ng Diyos, kinakailangan magmahal ako. Bilang pasasalamat man lang, hindi bayad pasasalamat man lang doon sa tinanggap ko na pagmamahal, na kaligtasan mula sa Diyos. Iyon yung dahilan nila Pablo, kaya nila ginagawa yun Kaya sila nagpunta doon para manalangin, magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, at magpagaling. Usa tayo. Pagdating sa 19, sabi niya, datapwat nang makita ng kanilang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay yunuli nila sila Pablo at Silas, kinaladkad sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan at ng maharap sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga lalaking ito'y palibasa yung mga Hudyo, nagsisipanggulo ng totoo sa ating bayan. Nagpapahayag sila ng mga kaugalian hindi matuwid sa ating hindi matuwid nating tanggapin o gawin palibasa yung tayong mga Romano. So, wala naman silang ginagawa, kinuha sila ng mga naapektuhan ng hindi maganda, ng mga Panginoon kasi, yung slave kasi dati yung bata Nung panahon niya yun, uso pa yung mga slave. Yung slave, kung ano sinabi nung amo niya, gagawin lang. Unlike ngayon, wala nang slave. Employer, employee na. Empleyado na ako. Hindi na ako slave. May kakapatan ako. Noon, nung slave, walang kakapatan Kaya kung ano sabihin lang nung amo, Mike. Okay na.
Ano po? So, noon walang kakapatan ang slave. Ngayon may kakapatan na ang employer, ang employee may kakapatan na din. Bakit? Itatanggap ako sa sweldo na ayon sa pinag-usapan natin. Noon hindi. Kung ano binigay lang sa'yo, yun na yun. Ano po? Kaya minsan mahirap unawain yung slave. Pero nung nawalan ng slave, nawalan ng pakinabang yung mga amo doon sa kanyang slave, nagalit sila. Kinuha si Pablo, dinala sa maraming tao. Bakit? Kinakailangan simpatya. Kasi kung pinahuli lang sila, may makakadahilan sila Pablo. Kaya dinala sa maraming tao para hindi makadahilan. Tapos gumawa ng allegation. Nanggugulo yung mga taong ito. Nakuha niyo po itsura. Ito yung nangyari sa kanila. Tapos ano pa sabi? At ang nangyari, sama-samang nagsitindig ang mga kakamihan laban sa kanila. At hinalpak ng mga hukom ang kanilang mga damit at pinapalo sila ng maraming hampas. At nang sila'y mapalo ng maraming, ipinasok sila sa bilangguan at pinatagubilin sa tagapamahala na bantayang maigi. At nang tanggapin nito, ang gayon ay pinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa pangawan. So isipin mo nangyari, okay naman yung ginagawa ko eh. Ito may sumasakit sa isang misyon ng isang Kristiyano. Vic, bakit naman ganun? Kung kailan naman ako nagsisilbi na? Kung kailan naman ako nagsusumikap na gawin yung sinasabi ng Diyos, dumadating naman yung hirap. Wala naman akong kasalanan eh. Naalala ko po yung mga kapatid na na-diagnose daw noong una, COVID positive. Ito po kasi yung unang-unang salita na naalala ko noon eh. Kaya sabi ko sa kanila, kapatid, wag kayong masyadong pakakapil kung ano yung nangyari. Kasi may mission ng Diyos para sa inyo. Kagaya ng nangyari na ito. Isipin mo, sila Pablo, wala naman silang ginagawang mali. Ang gusto lang naman nila, manalangin, magpahayag ng buting balita ng kaligtasan. Ipalibasa, makulit ito. Sinaway nila. Kung tutusin, nakalaya yung bata eh. Di ba? Okay naman, maganda naman yung ginagawa. Kaya lang ang naging epekto, mabigat para sa kanila. Kung isa kang physical na frontliner, isa kang nurse. Ano po, yung kapatid ko po ay last day yata kahapon ko kanina. Ano po, palibasa po sila ay nursing aid sa Baliwag, Bulacan. Sa pangalawang, hindi po ito yung ospital ng nanlalawigan eh. Secondary lang siya eh. Palibasa, government-owned siya at sakop siya ng gobernador, kinutusan ng gobernador ng Bulacan. O sige, lahat ng nurse at nursing aid ng bawat branches, kinakailangan duty dito sa main. Kasi sa Malolos po, nandun lahat ng COVID positive na dinadala. Ang trabaho nila, sige, dito kayo, duty kayo dito ng 1 week. Pagkatapos dito, tsaka kayo makakalabas, papahinga kayo ng 2 linggo para self-quarantine naman. It's either sa bahay o doon sa ospital kung saan kayo nag-originate. Ano po? Malaki ang chances. Maraming natatakot noon nung bago nag-seminar. Lahat natatakot. Yung kapatid ko, pinagbibilin nila, nanay, huwag niyo papabayaan. Pinagbilin sa asawa ko, sa anak ko, nanay, huwag niyo kagalitan, ganito nanay. Tatawagan yung kapatid ko sa Laguna. Bakit? Ang laki ng takot eh. Bakit? Baka kung anong mangyari sa amin eh. Kasi ang lala ng problema ay COVID. Kinatatakutan ng marami. Ganito kuminsan yung nangyayari sa Kristiyano. Inuutusan ka sa isang bagay na kuminsan mahirap. Ito yung mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang tumitigil sa paglilingkod. Bakit? Dumating na yung hirap eh. Ano po, nung nababanggit ko lagi, bagay na kwento ni Pastor Billig natin kung tatandaan niyo yung kalabaw na umiling ng iling dahil hindi nila mapailing, binulungan ng pastor, umiling. Ano po, para akong ganun eh. Ayokong maging tagapanguna. Bakit? Kasi nakita ko yung hirap nung tagapanguna namin noon eh. Yung mga pastor na nagtuturo sa akin noon, nagtsatsaga sa amin. Ang laki ng hirap. Isipin mo lahat ay ginawa na niya para sa ikabubuti ng congregation. Tapos makakarinig ka pa ng batikos, ng hindi pagsang-ayon. Pag may magtatawag ng prayer meeting, iilan-ilan lang yung dumadalo. Para bang hindi nila naunawaan gano'ng kalaki ng hirap ng pastor namin noon. Na wala siyang ina-absent na nagawain. Totoo.
Yung pastor namin, imitrabaho din naman nun kasi hindi siya makapag full time kasi hindi kakayanin ng lokal eh. Magsasaka doon lokal, walang sapat na tithes eh. Kaya kinakailangan magtrabaho nung pastor namin eh. Baka makakatulong siya nun sa pondo. Isipin mo laki nung hirap. Tapos, pagdating sa usapin, lahat kontra. Ano po, minsan ganyan ang misyon eh. Baka bang wala ka lang kakampi. Pero anong ginawa nila Pablo? Pero isang bagay ang meron sila Pablo. Pinanghahawakan nila isang bagay. Naalala niyo po yung Romans 8:28. Sabi niya, at nalalaman natin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip at gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos. Sa mga tuwing bagay, yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Isang bagay ito na pinanghahawakan nila Pablo. Si Pablo kasi sulat nito eh. At isa rin ito sa pinanghahawakan, hindi lang lahat eh, yun ang masakit. Hindi lahat ng Kristiyano pinanghahawakan ito. Pagdating ng pagsubok, ayoko na. Ano po? Pero kung panghahawakan mo kapatid, ng Romans 8:28, hindi okay lang. Bakit? Kasi may plano ang Diyos. Isang bagay ang alam ko, hindi niya ako iiwan, hindi papabayaan. Dinala ako ng Diyos dito sa lugar na ito, dito sa isang mission na ito, kasi may plano siya. Maaaring hindi ko pa siya nakikita ngayon. Pero alam ko sa likod ng hirap na ito, may magandang plano ang Diyos. Ang mission ko, sumuong dito sa mission na ito. Kinakailangan, pumasok ako dito. Kaya hindi pumapalag sila Pablo nung hinahampas eh. Hindi sila pumapalag nung ipinasok sila sa loob ng kulungan. Bakit? Kasi alam nila may dahilan eh. Naniniwala sila na walang bagay na mangyayari para pahirapan lang sila. Sa likod ng madilim na trabaho ito, sa hirap na ito, may magandang bagay na naghihintay sa iyo. Kakada pumasok ka sa tunnel. Alam mo, sa dulo ng tunnel may liwanag. Ganun ang nangyari kila Pablo. Yun yung pinangahawakan nila. Kaya kahit sila hinampas, diretso lang. Ano po, tingnan natin ano nangyari. Pagdating sa verse 25, datapwat na maghahating gabi, si Pablo at si Silas ay nananalangin at nagsisiawit ng himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Isipin mo, sinaktan, hinampas, pinakatangan ng hindi tama, sinaktan ng gusto, tapos dinala sa pinakadulo ng bilangguan. Kasi ano po yun, stage by stage. Mas malalim ang kasalanan, mas dulo ka. Kasi mas delikado ka. Yun ang dating nun. Pagka maliliit lang, dito ka lang sa bungan. Pag malalim ang kasalanan mo, mas malalim yung kulungan nun. Dinala sila sa dulo. Ano palibasa, pinanghahawakan, hindi, may plano ang Diyos. Okay lang to, hindi pa ito ang katapusan ng daigdig ko. May magandang mangyayari sa likod nito. Anong ginagawa ni Pablo? Nagsisipanalangin sila at nagsisiawit ng himno. At ang maganda dyan, pinakikinggan sila ng mga bilanggo. Imagine mo kung isang hallway yan, kaliwa kanan, piitan, tapos sa dulo sila. Di lahat ng bilanggo, nakita sila nung pinapasok sila. Isipin ko itsura ng pinaghahampas. Wala naman silang pagkakataon na, teka lang, maglilinis mo na kami bago mo ipasok, ang presentable naman. Hindi ganun eh. Pagkatapos sinampas, diniretso na sa kulungan eh. Nakita ng mga bilanggo eh, kung ano itsura nila Pablo at ni Silas. Ito yung eksena ko. Baka sa Bible, hindi po, tinitingnan natin mabuti, nilalagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon. Ito yung itsura nun. Ang tanong, bakit nakikinig yung mga bilanggo? Dalawang bagay maaari. Isa, kasi nakita nila, mas okay yung kalagayan nila kumpara kay Pablo at si Silas. At least ako hindi hinampas. Kinulong lang ako. Hindi kagaya itong mga dumaan na ito. Hinampas na bago kinulong. Ginulpi muna. Isang bagay ito na pinakikinggan. Kaya sila nakikinig nung nag-aawitan. Pero kung titingnan din natin mabuti, kung isa kong bilanggo, isa kong kriminal, tapos dumaan yung ilang tao na ginulpi, dinala sa dulo, wala na siguro na kasalanan na ito. Siguro ko ako po ay isang bilanggo, isa akong may kasalanan. Dumaan ang dalawa na ginulpi, dala ng jail guard, diretso sa dulo. Kung mas malala siguro problema nito sa akin. Kaya ako nagnakaw lang naman. Ito siguro baka di lang baka nanakaw, baka pinatay pa yung, o sinaktan pa yung pinagnanakawan. Bakit? Gulpi. Ginulpi, tapos tsaka ipapasok sa dulo pa.
Di ba? Ito yung isa pang possibilities eh. Na nakita ng mga bilanggo. Ang tanong, bakit sila nakikinig kay Pablo at saka kay Silas na nananalangin at nagsisiawit? Isang bagay ang sigurado. Kung ako po ang tatanungin mo kapatid, ibig sabihin ang panalangin ni Pablo at ni Silas, napukaw yung damdamin ng mga bilanggo. Ganun ka-anointed yung panalangin nila. Nakukuha niyo po, anointed, hindi annoying yung panalangin. Hindi po ako kontra doon sa malalakas magsipanalangin, sang-ayon po ako. Pero ang mahalaga, pag nananalangin ka, nandun ba yung anointing ng Holy Spirit sa iyo? O baka ka lang maingay, sabi nga, batingaw ka lang na umaalingaw-ngaw, na maingay lang. Parang kampana, batingaw, baka hindi abutin. Batingaw yung parang kampana. Batingaw noon sa mga military, parang tubo siya, kapag ginahampas lang, para magingay. Para lang may malaman nila na may problema. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung tunog nun. Parang maingay ka lang. Tayo ba? Pag nananalangin ba tayo? Pag kumaawit ba tayo sa Panginoon? Nakakamdaman ba ng ibang tao yung anointing? Nung nakaraan po, nung isang araw ng Lunes, na ginamit yung isang pamilya ng mga kapatid, maraming natutuwa, maraming na-chat, maraming ito. Pagkatapos nung gawain, habang inaalala ko kung ano yung nangyari nung bago pinakilala ng kapatid, yung pamilya niya, ito po yung gagamitin, ito. Nung nagsimula ng manalangin yung asawa niya, at kumanta na yung mga anak niya, kapatid, tumutululuha ko. Kung tutusin yung kanta naman, kinanta nila, simple lang eh. Dati ko nang naririnig yun eh. Pero tumutululuha ko. Di ba, kanya-kanya tayong kwarto, nakaupo lang ako doon sa kama ko, nanonood lang ako. Pero pakiramdam ko, nakatayo ako, nakataas na yung kamay ko sa Panginoon. Bakit? Kasi iba yung anointing eh. Hindi sila annoying. Itong ginagawa natin ngayon na live, kung titingnan mo po yung graph pagkatapos nito, sa simula nung gawain, ang taas, daming nanonood. Pero after a while, biglang bababa. Bakit? Marami nag-out eh. Bakit? Kasi hindi sila interesado eh. Sad to say, totoo po yun. Marami sa Kristiyano hindi interesado doon sa opening prayer, doon sa praise and worship. Interesado lang sila doon sa mga part na gusto nila. Ang masakit niyan, dumadami nanonood doon sa dulo. Matatapos na. Kasi bakit? Doon may pagpapala eh. Ano po? Hindi ko sila sabing hindi anointed yung mga nauna, pero ang pinag-uusapan, bakit ako hindi interesado? Baka naman mamaya hindi sila ang problema, baka ako ang may problema. Baka anointed yung ginagamit, ako pala ang hindi anointed, kaya wala akong interest makinig sa kanila. Yung mga bilanggo, isang bagay po ang maaari pa na dahilan. Nakita nila na higit na maganda yung katatayuan nila. Tapos si Pablo at si Silas ay nananalangin. Ba, mas maganda yung katatayuan ko. Mas masama yung katatayuan nila. Pero bakit sila ganun? Sa kabila ng katotohanan, ng sama-sama ng sitwasyon nila, ang ganda-ganda nilang manalangin. Anointed ng panalangin nila. At nakukuha din ng hindi lang manalangin ha. Hindi umihingi ng awa para makatakas eh. Umaawit ng himno, ito yung maawit ng papuri. Malaking chance kapatid, kung isa kang frontliner at anointed kang manalangin, kahit sa anong sitwasyon mo, dapat hindi nagbabago. Marami sa atin ngayon nakakulong sa bahay, nakakulong sa mga camp, hindi makalabas, pinagbabawalan. Kapatid, ito yung pagkakataon. Baka maabot mo sila. Hindi ko kasi kabisado yung core spiritual law, kung paano Romans Road, at yung ano-ano papakaan ng pagpapahayag. Hindi, kapatid. Sapat na yung pamumuhay mo. Hindi ko sinasabing sumigaw ka ng panalangin mo. Ha? Kailangan makakamdaman mo unang-una sa sarili mo yung anointing ng Holy Spirit. Kapag isa, nananalangin ka, pangalawa, umaawit ka. At higit sa lahat, pagkilos mo, dapat nakikita nila yung anointing ng Holy Spirit sa iyo. Sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo, ito yung maaaring dahilan para makinig sila sa itong mga taong walang relasyon sa Diyos ay makikinig sa iyo. Ulitin ko kapatid, hindi ito paramihan, pahabaan ng panalangin. Anointing kapatid ang pinag-uusapan. Pamumuhay,
pagkatapos ng gawain. Ano po? Ito yung dahilan kung bakit sila nakikinig. Titingnan natin mamaya. Babalikan ko po, sabi niya. At kaginsay-ginsay ay nagkaroon ng malakas na lindol, anupat na uga ang mga patibayan ng bilangguan, at ang pagkadakay na buksan ng mga pinto, at nakalas ang gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkakatulog, nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay bumunot ng kanyang taba at magpapakamatay sa pag-aakalang tumakas ang mga bilanggo. Datapwat, sabi ni datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na nagsasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat narito kaming lahat. Anong ibig sabihin, kaibigan? Lumindol, nabuksan yung pinto, nakalagang mga tanikala ng mga bilanggo. Bakit hindi tumakas? Kung isa akong bilanggo, wala akong ibang gugustuhin kundi makalabas eh. May kasalanan man ako, wala, gusto kong makalabas eh. Maaking para makapagbago ng buhay, tatakbo sa malayong lugar para hindi na ako makilala o makaganti sa mga taong nagpakulong sa akin. Maraming dahilan ng isang bilanggo para mag-isip na makatakas. Ang tanong, bakit hindi sila tumakas? Wala namang COVID-19 sa labas. Ngayon, may dahilan, ayoko labas. Bakit? May COVID eh. Mabahawa ako eh. Pero ang tanong, nung pagkakataong ito, ba't hindi tumatakas? Kasi in a way, nakakapag-evangelize si Pablo at si Silas sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at ng kanilang mga awitin sa Diyos. Part, kapatid, ang pamumuhay mo sa misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, kung nakikitaan ka ng mabubuting gawa, taka ka nang nag-evangelize. Nakikita nila, sumasama na sitwasyon ito, bakit ito kalmado? Laging masaya, hindi mabaliw. Ito, baliw man lang. Nakukuha niyo po, meron kasi mga taong likas na masaya lang tingnan, pero hindi yun eh. Yung pag dumadaan ka na sa pagsubok, naalala ko po yung pinag-aaralan namin doon sa isang Bible study pa. Sabi niya, kung ang ginto na nabubulok o nasisira ay pinadadaan sa apoy para malamang ang dalisay, ano pa kaya ang inyong pananampalataya na higit sa ginto? Paano kung dumadaan ka sa pagdadalisay ng apoy? Tapos makikitaan ka na parang okay lang. Hindi, bakit? Alam ko, nandyan ang Diyos. May dahilan ng Diyos. Binabago lang ako ng Diyos. Pinagmumulan ka ng kapayapaan sa magugulong mong mga kasamahan. Lahat sila nakareklamo, dapat pagpahingahin tayo, baka magkasakit tayo. Dapat yung overtime natin, dapat ganito, dapat may pagkain, kasi frontliner, dapat ganito, dapat ganyan. Tapos ikaw kalmado lang. Di, okay lang yan. Ganon din naman. Dati nga, okay naman sa atin eh. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba. May dahilan ako para magreklamo eh. Pero tapos ikaw hindi ka nagreklamo. Ang dahilan mo, hindi, ito yung pinayakmahan natin eh. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba. Dalawang klase ng tao, parehas sa sitwasyon, yung isa nagreklamo tungkol sa sitwasyon, yung isa, hindi, okay lang. Bakit? Kasi ito yung kasunduan natin nung una eh. Nung umalis nga tayo, halimbawa, sa mga nasa labas ng Pilipinas, nung umalis nga tayo sa Pilipinas, sabi natin, kahit holiday, magtatrabaho tayo eh. Para lang matanggap tayo eh. Naalala ko kung tatrabaho sa Pilipinas, nakakahiya yung pinamumuhay namin nun. Kristiyano pa naman. Ano po? Si Kuya Big po kasi naging regular na empleyado sa isang bus company sa Pilipinas. Pagdating ng holiday, wala na si Kuya Big sa workshop kasi sa workshop po ako eh. Bakit? Katuwiran eh. Ano casual? Nakakahiya, ano po? Bakit? Pero nung nag-a-apply, hindi, okay lang ako. Kahit araw ng linggo, kahit araw ng holiday. Okay lang po sa akin na duty ako. Nung nakikulang na, wala na. Parang Kristiyano lang ano. Nung bago-bago nakakilala sa Diyos, Lord, lahat gagawin ko, Lord. Kasi naramdaman ko yung pag-ibig mo. Tumatagal-tagal na. Lord, bahala na muna sila dyan. Pahinga muna ako. Ganun ba yun? Ganun ba yun, kapatid? Ulitin ko, bakit hindi nagsitakas yung mga bilanggo? Kasi yung anointing na panalangin ni Pablo at katotohanan na mas malala yung sitwasyon nila Pablo hindi tumatakas. Isa ito sa malaking dahilan kung bakit hindi tumatakas. Nakakapag-evangelize sila indirectly. Maaaring hindi sila sinasabi tungkol kay Jesus, pero nakikita sa kanila sa mga salita, sa mga kilos nila, ang Panginoong Kristo. Isa ito sa part ito ng mission mo, kapatid. Titingnan natin, usad po tayo.
Kung titingnan din po natin ang yung dalawang nakapako sa krus katabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi nung una, di ba ikaw ang Kristo? Ba't hindi palayain sa sarili mo? Pati na kami, damay mo na kami. Ano sabi nung isa? Sabi, datapat sumagot ang isa, sinaway sa kanya, sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayunding kalagayan. 41, at tayo'y sa katotohanan ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nakakapat na kabayaran ng ating mga nagawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Dalawang klase ng kriminal nakapako. Sabi nung isa, dapat makatakas tayo. Yung isa, sabi niya, hindi, okay lang. Bakit? Kasalanan naman na talaga natin eh. Isa-isa, kapatid, na maaaring dahilan ng mga bilanggo na kaya hindi sila tumakas. Kasi nga, dahil sa anointing na narinig nila, sa pinamumuhay nila Pablo, tinanggap na nila, hindi, tama lang na nakakulong ako. Bakit? Gumawa ako ng pagkakamali eh. Lumapag ako sa batas. Na-realize ng mga bilanggo yung totoong sitwasyon nila dahil kila Pablo. Ang tanong, sa pamumuhay ko ba? At yung mga taong nakapaligid sa akin na sinasabi ko yung mga sanlibutan, nakikita ba nila yung katotohanan sa sitwasyon mo? O ikaw na Kristiyano pa ang unang makiklamo? Wala kaming ayuda, bakit hindi kami binigyan ng ganito? Hindi kami kasama dyan, hindi kami binigyan ng ganito. Masakit yan. Pinalista, pinaasa lang, hindi naman binigyan. In-interview pa kami, tapos di pala kami kasama dyan sa, magkano ba yun? 8,000 ba? 6,500. Sabi ko, ganun ba yun? Ano pamamarisan sa'yo ng mga bilanggo? Paano nila mag-realize na hindi naman kami nagugutom eh. Ito nga mga Kristiyano nakiklamo. Samantala sila Pablo, hindi. Sa kabila ng sitwasyon, kalmado lang sila. Okay lang, hindi naman kami pinatay eh. Okay lang na hindi kami tumanggap nitong ayuda. Bakit? Yung pagkain naman sa bahay. Hindi ba kami nagugutom? Yung mahalaga, hindi kami magkasakit. Malaking bagay, kapatid, sa mga nakapaligid sa iyo, lalo't lalo na kung ikaw lang ang Kristiyano sa area mo, ang pamumuhay mo. Kung ang isang Kristiyano na paliligiran ng kaliliman ay kumikilos ng may kaliwanagan, maliliwanagan sila unti-unti. Part ito, kapatid, sa misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Dapat nananatili sa iyo ang ilaw. Hindi dapat aandap-andap ito. Na po, sa tayo ng konti, hindi tayo siya magtagal. 29. At siya'y humingi ng ilaw, sabi ng humingi ng ilaw yung jail guard, at patakbo sa loob, at nanginginig sa takot, at nagpatika pa sa harapan ni Pablo at si Silas, at inilabas sila at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Bakit? Kasi alam ng jail guard kung bakit sila nakakulong. Ang jail guard kasi ganun eh. Pag hindi nila sa kanyang hinuli, o ipasok yan dyan, bantayan mabuti. Siyempre, dapat alam niya kung ano kaso nun. Para alam niya kung saan niya ilalagay. Kaya alam niya, ang kaso nito, may isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, nagsabi na itong mga taong to, ay aling pinakataas-taasan Diyos ang magtuturo ng kaligtasan. Kaya alam niya kung ano hihingin niya. Wala lang siyang choice. Kasi nakaband siya doon sa kanyang trabaho. Ganun din ang sanlibutan eh. Alam nila na mali, ba't nila ginagawa? I-banded sila doon eh. Nakatali sila doon sa alipin sila ng kasalanan eh. Obligado sila sumunod eh. Kung paano yung jail guard, kahit alam nyo walang kasalanan sila Pablo, obligado siya sumunod eh. Yun din yung nangyayari. Ngayon, nung pagkatapos lumindol, nakita niya, nabuksan yung mga selda, yung mga preso na inaasahan niyang wala na dapat doon, hindi tumatakas. Kasi eventually nakikininig din niya kung ano yung panalangin. Siya mismo, nung oras pa lang yun, handang-handa na tumanggap ng kaligtasan. Kaya paglabas nila kay Pablo, ano po ang kailangan mong gawin para maligtas? Kung minsan, kapatid, may nangyayari, kung talagang ipinamumuhay mo ang Kristyanismo, sa pamumuhay mo, may mga nakapaligid sa iyong handa na sa kaligtasan. Kinakailangan na lang sabihin mo, kapatid, kumusta na? Alam mo ba kung saan patungo ang buhay mo? Ganun lang kasimple, kapatid. May mga tao dyan na nakapaligid sa iyo na handang-handa nang tumanggap. Nakakamdam na nila ang tribulation sa buhay nila.
Kinakailangan lang may magsabi sa kanila. Kasi kulang na lang tanungin kanila, Brad, paano ba ako maliligtas? Siyempre may kahihiyan pa rin kahit paano. Pero kinakailangan mo mag-voice out. Ipakita mo sa kanila, ipakilala mo sila sa Panginoon. Sabi niya magpatanggap, no. Ipakilala mo, trabaho ng Holy Spirit na tumanggap sila. Ipakilala mo sa kanila kung sino si Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo, at kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayanan. Tuloy natin para hindi magulo tingnan. At ang kanyang mga salita ay sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. Hindi ibig sabihin, bakit still, pag tumanggap ako, ligtas ang kasama ko, ha? No. Anong ginawa ni Pablo? Sinabi nila, pag sumampalataya ka kay Jesus, ikaw at sambayanan mo maliligtas. Pero hindi natapos doon. Ipinahayag, sabi niya sa 32, at kanyang sinalita ang mga salita ng Panginoon pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. Package deal o hindi? No, not package deal. Kinakailangan makinig din ng sambahayan ng puno ng jail guard yung mabuting balita ng kaligtasan. Ano po, yung iba kaya ayaw manampalataya. Ano yung package deal? Pwede ba yun? Kundi naman, ay hindi, okay na siya doon. Ando naman yung anak ko, mananampalataya, dito na lang ako. Eh di ba sinasabi na ikaw at ang iyong sambayanan? So isa lang, pwede na. Ano yung PhilHealth? Beneficiary yung pamilya mo. Hindi po ganoon yun. O, saka natin pag-usapan yung kaso ng PhilHealth. Ano po? Sa PhilHealth kasi dati ganoon. Isa lang ang member ng pamilya, okay na lahat. Huwag mo natin pag-usapan yung presyo. O sasama lang mo. Saka lang po natin pag-usapan yan. Ano po? So ang mahalaga dito, ang kaligtasan po is not a package deal. Kinakailangan lahat makakinig. Ang tanong ganito, kapatid, kung ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya mo, kawawa naman yung pamilya mo. Kinakailangan makinig din nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang tanong, sino ang gagamitin? Kevin, tagal ko na humingi sa Panginoon na sana may lumapit sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Kapatid, hindi kaya ikaw ang inuutusan ng Diyos? Naisip mo ba yun? Baka sila kaya isa sa mga mission ko. Pag-aralan mo mabuti, kapatid, baka nga isa sila sa iyong mission. Kinakailangan mo lang magkakaroon ng sapat na lakas ng loob. Kagaya ni Jaira kanina yung tinatanong mo. Sapat na lakas ng loob na tumalon. Pero ang talon, hindi basta talon. Kailangan ibigay mo yung lahat ng kaya mo. Ganun, kapatid, ang nananampalataya. Ibibuhos mo lahat ng kaya mo para maabot mo yung sasalo sa'yo. At kung hindi ka aabot sa sasalo sa'yo, hahakbang siya ng pasalubong sa'yo para hindi ka bumagsak. Pero kinakailangan gawin mo yung part mo. Ito, ganito kapatid ng misyon na sinasabi. Ano po? Usa tayo ng konti. Konti na lang. At sila'y kanyang kinuha sa mga oras din ng gabing yaon at hinugasan ng kanilang mga latay pagkadakay binautismohan siya at ang buong sambahayan. Yan. Sabi nung iba, saka na muna, aayusin ko muna yung buhay ko. Tingnan mo nga sila, Pablo. Hinugasan nung ipinahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi pa pala nahuhugasan yung latay nila. And latay nito, pag hinampas ka nung araw, hindi siya basta manipis na latay. May kasamang dugo ng konti yun. Marumi yun. Hindi pa nga sila nalilinisan eh. Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. May problema pa rin sila, pero nagpapahayag na sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi na nila hinantay na malinis muna sila. Naalala ko po yung isang sinagpapaliwanag ng Panginoon Kristo tungkol sa pagsunod sa Kanya. Sabi nung isa, Panginoon, hayaan mo ko na ilibing ko na yung tatay ko. Tapos, tsaka ako babalik, tsaka ako susunod sa iyo. Ito hindi eh. Di ba nasaway siya ng Panginoon? Ito hindi. Ito din yung pamumuhay nila Pablo eh. Kung inilabas ako at tinanong ako nung jail guard, paano ko baliligas? Teka lang, inisip mo muna ako, pambira. Tingnan mo naman ginawa sa akin, no? Di ba? Pwedeng gano'n na nangyari. Pero hindi eh. Hindi gano'n ang sinabi ni Pablo.
Hindi sinabi, teka, bihisan mo muna ako, linisan mo muna ako, tsaka kita bibigyan ng tutukuan ng daan ng kaligtasan. Hindi, hubad pa rin, pulit-pulit pa rin yung damit, nilatay pa rin, marumi pa rin ang katawan. Pero nagpapahayag na sila, yung personal niyang problema, hindi niya inintindi. Ang inintindi niya, yung tao na nangangailangan ng kaligtasan. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Ang isang Kristiyano pala, dapat priority muna yung kaligtasan ng iba. Ano ba naman yung problema ko? Latay, dugo, sugat, maruming katawan? Oo, mas malaki yung problema niya, kaligtasan eh. Unahin ko siya. Bakit? Namamagnify yung problema ng ibang tao kumpara sa kanya. Pwede na mga maligo mamaya eh. Kaya nga hindi sila nagpagpagman lang eh. Inuna nila yung magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi ko nga kanina, kumusta na ba tayo? Katawiran ko mo pa ba? Yung pamilya ko mo, hindi pa naliligtas. Magpapahayag ba ako sa ibang tao? Samantala si Pablo, hindi eh. Personal na yung problema, hindi mo na sinususunan eh. Inuna nila ng pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Itong mga taong ito, nag-offer sa kanila, lika, hindi sinabing kayo kasi ang dumi nyo eh. Dinulpi kayo eh. Dami nyo pang mga latay, may mga dugo-dugo pa. Hindi sinabing kayo. Tapos ano ba, hindi lang basta napahayag, nabautismuhan. Sila nilinisang pisikal. Samantalang yung mga taong ito, na pinahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan, binautismuhan. Ano binautismuhan? Nilinis. On a spiritual side. Kunti na lang po. At pagdating sa 34, kunti na lang, isa na lang po tayo. At kanyang pinamanik sa kanyang kanyang yung jail guard, kanyang pinanik sa kanyang bahay at hinainan ng mga pagkain at nagalak na totoo pati ang buong sambahayan niya na nagsisisampalataya sa Diyos. Kaya ibig tungkol sa pagkain, no. Tungkol ito sa mga tao na mission mo pala. Kinakailangan by the end of the day, sumasampalataya na rin sila sa Diyos. Kuminsan, bakit tumatagal? Kasi kinokontra ng Kristiyano yung paraan ng pagpapahayag, pagtitrain, pagdidisciple. Ba't sila, Paul, parang ang bilis-bilis, nung same night, tumanggap, binautismuhan. Tapos ano nangyari? Tapos masaya na silang nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi sila Paul, nakafocus na sa mission eh. Kumusta ba ang Kristiyano ngayon? Nakafocus pa ba tayo sa mission natin? Hindi, okay na yun. Mga naman ako eh. Nanonood naman ako ng live eh. Minsan nga, nag-aaral-aral na rin ako eh. Kailangan kapatid, focus ka sa mission. Ito kapatid, ang totoong misyon. Ganito mag-misyon. Nasanay kasi tayo ng pag sinabing missionaries, iiwanan yung pamilya, pupunta sa mga bulumundok, magpapahayag ng buting balita ng kaligtasan. Kapatid, totoo yun. Pero ikaw, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapag-misyon na hindi mo kinakailangan iwanan ng pamilya mo na pupunta ka pa sa bundok para mag-misyon. Ang misyon mo, diyan lang sa paligid mo. Hindi mo na kinakailangan lumayo. Ngayon ko ibig, ano ba talaga ang misyon? Your mission is to be a frontliner having the lift of faith. Gaya ng nabanggit ko kanina, paano ako magiging frontliner? Kinakailangan meron akong relasyon sa Diyos. Malalim ang nagpapasakop ako sa Diyos. Paano? Para ma-identify ako na isang lingkod ng Diyos. Nakikita na nagpapasakop ako. Ano pa? Na nagagamit ako para sa kapurihan ng Diyos. Kagaya nila Pablo. Kinikilala sila na kahit ang masamang espiritu, mga alipin yan ng Diyos, mga Kristiyano yan. Kaya ganyan ang pamumuhay niyan. At nagagamit yung buhay nila para purihin ng Diyos. Pangalawa, kahit anong mangyari, hindi ako papipigil sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na sabi po na Psalms 23, though I walk to the valley of the shadow of death, I shall not fear no evil. Kahit na ang misyon kong ito, nahihirapan na ako. Sabi ng iba, paano kung nagkasakit ako? Bakit? Sinabi ba ng Diyos, mamamatay ka na?
Binigyan ka ng Diyos ng sakit para mapunta sa ospital o para mapaligiran ng ibang may sakit kasi kinakailangan sila tumanggap din sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kapatid, dapat hindi ka bibitaw sa paglilingkod sa Diyos. Mo, nakakulong kami dito sa kampo. Oo, pero may misyon dyan sa loob ng kampo. Hindi kami makalayo ng bahay. Kasi may misyon mo yung kapitbahay mo. Kaya ka iniipit ng Panginoon sa lugar na yan kasi nandyan lang yung mission mo. Pangatlo, kailangan nagiging pagpapala ang buhay mo para sa ibang tao. Nakakapagpakilala ka na ipapakilala mo ang Panginoon sa lahat ng tao na nakapaligid sa iyo, regardless kung nasaan ka, kapatid. Ito ang mission mo at mission ko. Ang tanong lang, willing ba ako na maging spiritual frontliner? Kapatid, simple lang ang salita. Iniimbitahan ka ng Diyos para sa isang simpleng misyon. Magamit ang buhay mo para sa Kanyang kapurihan. At tanong lang, willing ka ba? Marami ng mga pagkakataon na ipinahayag ito sa iyo. Kumusta na ba? Ano na ba ang progression ng mission mo? Nasaan na nga ba ako? Naabot ko na ba at least 10% ng accomplishment ng mission ko? Ano na ba ang naaabot ng aking mission? Yung mga nakapaligid sa akin, nakikitaan ba nila ako ng Kristyanismo sa buhay ko? O ako pa rin ang nagiging katikisuhan nila? Kapatid, mahal ka ng Diyos. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa pagkakataong ito. Nais ng Diyos, maging isa ka sa spiritual frontliner. Gusto ng Diyos na makita ka na kumikilos para sa Kanyang kapurihan. Mahal na mahal ka niya. Ang laki-laki ng tiwala ng Diyos para sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit ka nandiyan sa misyon na yan. Sasayahin mo ba yung pagtitiwala sa iyo ng Panginoon? O maninindigan ka? Oo nga, may misyon ako. At pinagkatiwalaan ako ng Diyos na gawin ang misyon na ito. Kapatid, nasa sa iyo. Free will, kahit kailan hindi tinanggal ng Diyos sa tao. Titing ko, mahal na mahal ka ng Diyos. Kinakailangan lang tumayo ka at sabihin na kahit anong mangyari, misyon na ito ay gagawin ko. Kagabi, nag-iiyakan sila sa Pilipinas. Isa na naman sa mga lingkod na umuwi na. Kung sa mga updated po sa balita, isang mayor ng Bulacan, binawi ang buhay kahapon. Hindi siya basta mayor, isa ito sa mga pundasyon ng isang matibay at napakalaking simbahan. Marami nalulungkot. Pero kung tutuusin, nung itinatayo ang simbahan na yun, ang church na yun, kasama ito na itinatatag. Nauwi sa paglilingkod sa kanyang bayan. Pagdating ng COVID-19, hindi siya tumigil. Maraming nag-picture sa kanya, nagbalita kung anong ginagawa ni Mayor. Nakita ang Mayor na nakabukod sa malayo, nag-iimpake ng ipamimigay sa mga tao sa kabila ng katotohanan, kamamatay lang ng nanay niya. At sa pagkamatay ng nanay niya, naapektuhan ng kanyang pisikal na katawan. Pwede niyang iutos ito sa ibang tao, pero sabi niya hindi. Kailangan ng mamamayan ng pagkain. Kasama ko sa mag-iimpake ng mga pagkain para sa mga mamamayan. Bakit? Kasi hindi nawawala sa kanyang isipan yung misyon. Tinanggap ni Mayor Joby yung misyon na maging tagapanguna ng bayan, maging ina ng kanyang bayan, at kailangan makitaan ako ng Jesus sa buhay ko. Kahit masama pakiramdam ko, kamamatay lang ng nanay ko, kasama niyo ako na mag-iimpake kasi mas malaki ang problema ng mga taong yun kumpara sa akin.
Oo, namatay ang nanay ko. Oo, may sakit ako. Kasi yung problema nila, hindi nila alam kung saan papunta ang kanilang buhay pagkatapos. Kapatid, ikaw, nasaan na ba tayo? Ano na ba ang level ng ating misyon? Halfway through? Almost there? O hindi pa kinasisimulan? Kapatid, inuulit ko, ang misyon mo nakapaligid lang sa iyo. Kaya ka nakaipit ngayon dyan sa bahay mo. Kinakailangan mo ng kumilos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tingin ko sa iyo sandali na yumuko. Try to reflect. Ano nga ba ang estado ng aking misyon? Maaari kong sabihin na hindi ko na alam kung sino ang aking misyon. O maaari na akong magsimulang manalangin ng may relasyon sa Diyos, hoping that anointing will affect others. Na pag ako na ay umaawit at nananalangin sa Diyos, na punong-puno ng anointing ng Holy Spirit, ay maririnig ito ng mga taong nakapaligid sa akin at makikita nila kung sino nga sila sa harapan ng Diyos. At eventually, pagdating ng lindol, ng tribulation ng buhay, makikita nila na narito pa rin ako, hindi nag-iisip kung paano tatakasan ang problema. Bagkus magsasabi, narito pa rin kami, huwag mong saktan ang iyong sarili. Sa kahit ganun kahirap, mananatili pa rin ako na ipinakikilala ang Panginoong Kristo. Kahit ako may personal na problema, ang priority pa rin ay magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Directly o indirectly, makilala si Jesus sa buhay ko, sa pamamagitan ng aking kilos, ng aking mga pananalita at pagpapahayag. Kapatid, inuulit ko, hindi madali ang misyon, pero kinakailangan mo na panghawakan na ikaw nga ay isang Kristiyano at may misyon. Kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. Mali, kapatid, lahat ng narinig mo sa araw na ito ay isang simpleng imbitasyon. There is a mission. Nasa sayo, kapatid. Ano ang gagawin mo matapos mo malaman kung ano ang mission? Okay. Maraming mga hadlang sa aking pagsunod at kadalasa'y napapagod. Hindi papibigil, patuloy na maglilingkod, marami kong ikilig, ikaw ay malugod. Maraming mga hadlang sa aking pagsunod at kadalasa'y napapagod. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong ikilig, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay nga ito. Imang danasin ko, basta ikaw
Jesus, Ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang tingin. Ama, muli na ito, Panginoon, ang iyong mga anak na totoong nakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, gabayan, ingatan mo, Panginoon, bawat isa na kinukomit ang sarili niya sa misyon na ipinagagawa mo sa amin. Ama, nakakita po, ingatan mo po sila. Alam ko, walang ibang makagagabay, makapag-iingat sa amin. Pero isang bagay lang, Lord, ang pinangahawakan namin. Sa kabila ng kahit anong hirap na maaaring tanggapin ng bawat isa sa amin, alam ko, Diyos, nandiyan ka. At kung ano man ang sitwasyon namin ngayon, na kung minsan ay mahirap nga, Panginoon, alam ko, Panginoon, sa likod nito may dahilan. Ito yung dahilan kung bakit kami mananatili at patuloy na mananatili pa sa paglilingkod namin sa iyo. Ama, dalahin ko po sa iyo, huwag mo pong hayaan na ma-focus ang puso at isipan namin sa hirap ng buhay ngayon. Bagkus ma-focus ang puso at isipan namin sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na may misyon. At kami, Panginoon, ay katuwang mo lamang upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat nilalang mo, Panginoon. Kaya Ama, patuloy pong dalangin sa iyo. Abutin mo po, Panginoon, ang mga taong nakapaligid sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin upang sila man ay kumilala sa iyo bilang Panginoong Panginoon at tagapagligtas. Makita nila, Panginoon, na sa kahit ganong kabigat ng aming sitwasyon na sama-sama, makitaan kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Makitaan kami, Panginoon, ng kagalakang nagmumula sa iyo. At makita, Panginoon, sa buhay namin ang anointing na nagmumula sa iyo. Alam ko po, Panginoon, ito'y sapat na upang ikaw, Panginoon, ay ma-magnify sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gayon, ang mga taong nakapaligid sa amin ay kikilala sa Diyos na aming sinasamba, sa tunay at nag-iisang Diyos. Ikaw po yun, o aming Ama, o aming Panginoon Kristo. Ama, tuloy kong dalangin, continue to anoint each and every one of us. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, sa bawat maliliit at malalaking bahagi ng buhay namin. Ikaw lamang ang purihin, ikaw lamang ang dakilain, ikaw lamang, Panginoon, siyang maitaas. Sa gayon, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon Kristo, ang kikilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Muli, Ama, ito po, Panginoon, ang aking dalangin sa iyo. Gabay, patnubay, Panginoon, ang igawad mo sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ay patuloy namin idinadalangin sa iyo. Kalakip nito, O Diyos, ang mataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa ngalan ng Jesus namin, Panginoon, sa gabay ng Santo Espiritu. Amen.